5 senyales na nakikipag-ugnayan ka sa isang masamang tao. Hindi lahat ng ngumingiti sa iyo ay kaibigan mo. Narito ang 5 senyales na masamang tao ang kaharap mo. Masakit aminin, pero may mga tao dyan na natutuwa sa pagdudulot ng gulo at sakit sa iba. Kasama mo sila. Pinagkakatiwalaan mo ng mga sikreto mo. Tapos malalaman mo, sila pala ang dahilan kung bakit parang gulong-gulo ang pakiramdam mo. Ngayon, tatalakayin natin kung paano mo makikilala ang mga nakakalason na tipo. Kasamahan man sa trabaho, kaibigan o kahit kapamilya. Matutuso sila. Nagtatago sa likod ng mapanlinlang na ngiti o matatamis na salita. Manatili ka riyan ha, kasi sa huli, malalaman mo kung paano mahuli ang mga senyales, nasto at manatiling kalmado gamit ang ilang sinaunang payo mula sa Stoicism. Curious ka na? Tara, simulan na natin. Senyales 1. Kaakit-akit at charismatic sila, pero lahat tungkol sa kanila. Isipin mo may bagong tao sa buhay mo, tulad ni Sarah sa dating trabaho ko. Nakakatawa siya, puno ng enerhiya, parang lahat na alipin sa kanya. Sabi ko sa sarili ko, wow, ang galing niya. Pero napansin ko, may kakaiba. Bawat usapan namin, nagiging Sarah show. Banggitin ko lang na mahirap ang araw ko, sasabat siya ng, akala mo masama yun, pakinggan mo ang linggo ko. Parang wala akong halaga. Oo, mga ganitong tao, nagbibigay liwanag sila sa isang silid, pero sila lagi ang bida. Minsan, sasabayan ka nila habang nagsasalita ka, babaliwalain ang ideya mo, or magbibitaw ng mga salitang nakakasakit. Sabi ng mga Stoic, tulad ni Marcus Aurelius, huwag kang magpadala sa kislap nila. Tingnan mo ang ginagawa nila sa paglipas ng panahon. Kapag nagmalaki o nagmalabis na sila, pag hindi sila ang sentro, senyalis na yun na may mali. Senyalis 2, walang pakialam sa damdamin mo. Zero empathy. Isipin mo, ibinubuhos mo ang loob mo sa kaibigan, umaasang maiintindihan ka. Pero imbis na makinig, hihikab sila o tutyain ka pa. May kaibigan akong si Jake na ganito. Sinabi ko sa kanya na nahihirapan ako, ngumisi lang siya at sinabing, laban lang pare. Walang aliw, walang malasakit. Ang mga ganito, hindi rin sila matutuwa kapag nanalo ka. Baka nga agawin pa nila ang tagumpay mo. Sa trabaho, baka boss to na pinapagod ka ng todo pero walang pakialam. Para sa mga Stoic, mahalaga ang empathy, sabi ni Marcus Aurelius. Magkakasama tayo sa buhay na to. Kaya kapag parang yelo ang tugon nila sa problema mo, malinaw na senyalis yun ng gulo. Senyales 3. Manipulasyon. Naranasan mo bang parang may naghihila ng tali sa likod mo? Ganyan si Lisa sa akin. Kapag sinita ko siya sa kakaibang ginawa niya, baliktarin niya. Bigla, ako pa ang masama kasi nag-overreact daw ako. Gaslighting, yan, at nakakalito sa utak. Minsan, gagamitin nila ang guilt tulad ng, kung mahal mo ko, gagawin mo to para sa akin. Halimbawa, nagpaplano ka ng lakad pero sila ang magdidikta. Tapos, kapag tumutol ka, magtatampo sila. Sabi ng mga Stoic tulad ni Epictetus, manatili ka sa totoo. Huwag mong hayaang guluhin nila ang isip mo. Magtiwala ka sa pakiramdam mo. Kapag niloloko ka nila, mararamdaman mo yun. Senyales 4, pagkontrol sa ugali. Nakipag-date ako noon sa lalaking parang perpekto hanggang naging personal kong GPS. Nasaan ka? Sinong kasama mo? Bakit mo suot yan? Hindi sweet yon. Nakakasakal. Gusto ng mga ganitong tao na kontrolin ang buhay mo. Kung saan ka pupunta, sinong makikita mo, kahit pera mo. Baka silipin nila ang cellphone mo or ilayo ka sa barkada mo, sasabihin hindi sila mabuti para sa iyo. Para sa mga Stoic, mahalaga ang kalayaan. Sabi ni Seneca, tunay na tapang ang manatiling boss ng sarili mo. Kapag parang kinukulong ka nila,
Hindi yun malasakit. Kapangyarihan yun. Senyales 5. Patuloy na pagsisinungaling. Ang kasamahan ko sa trabaho na si Tom, eksperto dito. Gumagawa siya ng kwento tungkol sa malalaking panalo or ligaw na weekends. Wala sa mga yun ang totoo. Nagpatong-patong ang kasinungalingan hanggang hindi ko na mapaniwalaan kahit anong sabihin niya. Ang mga ganito, nagsisinungaling sila parang humihinga lang. Walang guilt. Minsan walang dahilan. Sa trabaho, baka pekehin nila ang kakayahan. Sa buhay, baka mag-imbento sila ng malungkot na kwento. Para sa mga Stoic, mahalaga ang katotohanan. Sabi ni Marcus Aurelius, kung hindi totoo, huwag mong sabihin. Ang web ng sinungaling, bitag yun. Panoorin mo kung paano sila magkukumahog kapag nahuli. Paano mo sila haharapin? Ito na ang mahalaga. Nakita mo na ang mga senyalis. Ngayon, anong gagawin mo? Paano mo haharapin ang mga tunang hindi mawawala ang katinuan mo? Alamin natin ang sikreto. Pagtatakda ng hangganan, hindi ito tungkol sa pagiging masama. Tungkol to sa pagpapanatili ng kalinawan ng isip mo. Halimbawa, kapag may nang mamanipula sa'yo, sabihin mo, hindi ako okay sa kasinungalingan. Kung magpapatuloy ito, aalis ako. Diretso, walang paligoy-ligoy. Sabi ng mga Stoic, tumuon ka sa kaya mong kontrolin. Ikaw lang. Ang mga nakakalason na to, baka tumutol, magmalaki o magpanggap na biktima. Manatiling kalmado pero matatag. Kung kontrolado sila, limitahan mo ang ibinabahagi mo o pagkikita sa kanila. Ginawa ko to sa ex ko. Putulin ang ugnayan para makahinga ulit. Sabi ni Epictetus, hindi mo sila maaayos pero kaya mong protektahan ang sarili mo. Sumandal ka rin sa kaibigan. Sila ang susuporta sa iyo kapag mahirap na. Ang game changer. Ito ang magpapabago ng lahat. Ikaw ang may kapangyarihan. Hindi mo kailangang hayaang sila ang magpatakbo ng buhay mo. Itakda ang hangganan. Panindigan mo yun. At tulad ng sinabi ni Epictetus, walang malaya maliban kung sila ang boss ng sarili nila. Yan ang sandata mo. Gamitin mo. Pangwakas. Kaya sa huli, mahirap makakita ng masasamang tao. Pero kaya mo yan. Hanapin ang charm na puro sa kanila, ang walang emosyong tingin kapag nasasaktan ka, ang tusong manipulasyon, ang pagiging control freak, at ang walang tigil na kasinungalingan. Ang talino ng Stoic, pagmamasid, pananatiling tapat, pagiging kalmado, tutulong sa iyo na harapin to. Hindi ka natigil, mas malakas ka kaysa dyan. Nagustuhan mo to? Panoorin ang susunod na video para sa iba pang Stoic tips.